Mga kapatid, Amen. praise God. Let me introduce mga kapatid. Ang ating preacher ngayon ay siya po tumayong ating ama, ating tatay sa pananampalataya. Tayo naka-receive ng kanyang mga salita na galing sa Panginoon. Naka-receive ng pagtutuwid sa Panginoon. Sa nagdaang po isang taon na to, ang kanyang goal mga kapatid ay di lang church building, kundi tayo mismong church ay lumago sa pananampalataya. Mga kapatid. And now, let's prepare our ears, our hearts in hearing His voice. Hindi na natin patatagalin. Tawagin natin ang ating pastor, Pastor John Dominic Singers, our beloved pastor. Let's cover next to Jesus, mga Amen. Thank you, Brother Edwin. God bless you. Makakaupo muna kayo. Amen. Nais natin pasalamatan, mga kapatid, ang lahat ng mga ministry, mga department na nagpagal, mga kapatid, para makapaghandog tayo sa ating pong dakilang Diyos ng isang magandang paglilingkod at panambahan. Amen. Praise God. Hindi ko na babanggitin kung sino kayo sapagkat napakarami. Amen. Praise God. At salamat po, mga kapatid, sa mga patuloy na sumisubaybay sa ating pong mga gawain, mga sponsor for the whole year, sa ating pong church building program, mga kapatid, kaya tayo nakarating sa pagdiriwang na ito at pasasalamat sa ating pong Panginoon. And before everything else, mga kapatid, I would like to say happy 26th anniversary sa ating pong lahat sa kabutihan po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sa pagkakataon ito, hindi ko po na tayo po lahat ay tatayo. Amen, praise God. At sa aming bisita, sa ating bisita sa araw na ito, welcome sa bahay palambahan ng ating Panginoon sa lugar na ito. Lahat ng handa na makinig ng salita ng Diyos, please open your Bibles in the book of Psalms, chapter 105 and verse 5. Amen. Ang lahat na nakakita na magsabing Amen. Psalms 105 and verse 5, ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito: Remember His marvelous works that He has done, His wonders and His judgment of His mouth. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, sinasampay, tinataas sa walang hanggang kabutihan mo sa amin pong mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang pagdiriwang na ito ay yung kalugdan ng mga salita mo, Panginoon, na amin pong mapapakinggan, ay magpaalaala sa amin, Panginoon, kung paanong dakila ka sa amin pong mga buhay. Higit pa sa sapat, Panginoon, ang mga biyaya mo. Ang tulong mo ay laging laan at tumidinig ka sa lahat ng amin pong panawagan. Dakila ka sa araw na ito, ikaw po ay aming tinataas. Pagpalain mo ang pagtitipon na ito hanggang sa pagtatapos. Ang mga kapulong namin online, abutin mo. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Everyone say Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you. You may be seated. I would like to preach to you on the subject, remembering His marvelous works. Amen, praise God. Sa taong ito, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng 26th year anniversary, marami tayong dapat alalahanin, marami tayong maaalala, mga kapatid, na kamanghamanghang gawa ng ating pong Panginoon. And when we say remembering, mga kapatid, ito po ay hindi paglimot. Everybody say Amen. Hindi paglimot, mga kapatid, at paano makakalimutan natin ang mga dakilang gawa ng ating pong Panginoon. Paano makakalimutan natin na inabot tayo ng ating pong Panginoon. Paano makakalimutan natin, mga kapatid, na nangungusap ang Diyos sa ating pong mga buhay. Hindi tayo pinabayaan ng ating pong Panginoon. At yung bagay na yan ay hindi mo malilimutan. Everybody say Amen. Sa panahong nalalayo ka na, hindi ka pinahintulutan ng Diyos na malayo. Sa panahong papunta ka sa kapahamakan na kapatid, nandun ang kamay ng Panginoon. Iniingatan ka. Sa panahon, mga kapatid, na hindi mo alam ang iyong gagawin, ang Diyos ang gumagawa para sa iyo. Paano mo makakalimutan, mga kapatid, ang dakilang Diyos? Dakila sa iyong buhay, dakila sa araw na ito, dakila sa mga panahong dumaan, at dakila sa mga panahong daraan. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang kadakilaan
kahinaan ng ating pong Panginoon. Happy 26 years of God goodness to us all, mga kapatid. For 26 years, now our Savior, our Lord, Jesus Christ has been so good to us as a church, mga kapatid, and as a body of Christ na sinusuplayan ng Diyos, mga kapatid, ng makalangit, spiritual na sustansya sa ating pong iglesia, New Life in Jesus' Name Christian Fellowship. He has blessed us with a place of worship, mga kapatid. Amen. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay sasamba sa dakila at makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Amen. Sa gigiray-giray na panambahan, baka hindi sila maniwala na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay dakila at makapangyarihang Diyos. Salamat sa place of worship na ibinigay ng Panginoon sa atin kung saan tayo po ay komportable nakapagpupuri, komportable sumasamba, komportable nakapaglalog ng dakilang papuri natin sa ating pong Panginoon dahil karapat-dapat siya. Everybody say amen. A house of prayer, mga kapatid, where we pray for each other. House of prayer, mga kapatid, kung saan tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos at ang Diyos naman na may lalang ng langit at ng lupa ay nakikipag-usap sa atin. What a great honor and privilege, mga kapatid. Amen. A place where we learn. A place where we grow. A place where we are rebuked, corrected, and instructed and directed how to offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable unto God. God's place where He chose among us individuals He uses. Mga kapatid, for the perfecting, nandiyan ang teaching ministry, amen, prophetic ministry, evangelist, mga kapatid, pastor, amen, praise God, na binibigay ng Diyos sa atin para tayong lahat ay maperfecto. Everybody say amen. We remember His marvelous works not only to our church, mga kapatid, but also to us individuals. Dahil maraming ginawa ang Panginoon sa ating pong iglesia, marami rin ginawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin, na dapat nating aalalahanin palagi, mga kapatid, at ang Diyos ang makatanggap ng kapurihan. To which we are grateful and give God the thanksgiving and the glory and the honor. Amen. Praise God sa pangalan palagi ng ating pong Panginoon. Everybody say, we remember how God saved us. Alalahanin natin, mga kapatid, kung paano tayo niligtas ng ating pong Panginoon. Ang landas ng buhay natin, mga kapatid, puro masama, puro pangit, mga kapatid, ang kahihinatnan. Amen, praise God. Alalahanin natin kung saan tayo pinulot ng ating pong Panginoon. Pinulot tayo ng ating pong Panginoon sa mga bisyo, mga kapatid, sa mga pride. Amen, praise God. Pagmamataas at kung ano pa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. At hindi tayo pinahintulutan ng Diyos na sumahod ng kamatayan sa marami nating mga nagawang kamalian. Ngunit ang Diyos ay naging mabuti sa atin at tayo po ay naririto dahil iligtas tayo ng ating pong Panginoon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo, binigyan tayo ng Panginoon ng tsansa, mga kapatid. Hindi tayo hinayaan ng Diyos malunod sa kasalanan, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng choice, mga kapatid. Amen, praise God. Kamatayan at kaparusahan o kaloob na walang bayad ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ganyan kabuti ang ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagtangi ng tao. Hindi kanya tinignan kung matalino ka o mayaman ka. Hindi kanya tinignan kung mahusay ka o hindi, mga kapatid. Ngunit pagkos pinagkalooban tayong lahat ng kaloob ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Patay na sana tayo, binuhay tayo ng ating pong Panginoon. Amen, praise God.
naglalakad tayo mga kapatid sa buhay na ito, wala naman talagang patutunguhan. Dahil ang buhay na may patutunguhan mga kapatid ay buhay na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon, anuman makamtan natin sa buhay na ito, makamtan mo man ang mahabang buhay sa buhay na ito, makamtan mo man lahat ng kayamanan, amen, praise God, sa buhay na ito, yan pong lahat ay walang kabuluhan. Tayo po ay equivalent sa patay. Amen, praise God. Ngunit sa biyaya po ng ating pong Panginoon, tayo po ay binuhay niya. Ephesians chapter 2 and verse 1, and you hath he quickened, who were dead, and trespasses in sins, wherein time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, according to the spirit that now worketh in disobedience. Tayo dati ay nagagapos, mga kapatid, alipin, binanggo, amen, praise God, na makasalanan sa liputan ito. Tayo po, mga kapatid, ay alipin ng masamang espiritu, ng bisyo, mga kapatid, amen, praise God, alipin ng masamang espiritu, ng pagsisinungaling, alipin ng masamang espiritu, ng pagsusugal, alipin ng masamang espiritu, ng masamang ugali, mga kapatid. Pero binuhay tayo ng ating pong Panginoon sa magandang klase ng buhay kung saan tayo tunay na ginawa ng Panginoon. Ginawa tayo ng Diyos according sa kanyang wamis, mga kapatid. At inalis ng Panginoon sa ating pong mga buhay ang lahat ng hindi mabuti, ang lahat ng hindi maganda. At tinalagan tayo ng ating pong Panginoon sa pagkakagapos ng masamang espiritu para ang espiritu niya ang tumahan sa buhay mo. Ikaw ay magiging mananagumpay, mabubuhay, mga kapatid, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Remember your old life versus your new life. Alalahanin natin kung ano ba talaga yung buhay na meron tayo. Amen, praise God, sa lumang buhay natin, sa buhay natin na nandyan sa Panginoon. Sa lumang buhay natin, lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Pero nasa buhay na tayo, amen, praise God, na sa paglilingkod, sa pagtawag at sa kaligtasan ng ating pong Panginoon, lahat ng bagay ay makabuluhan. Amen. Sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God. Lahat ng sandali ngayon, lahat ng sitwasyon ngayon, mabuti man yan o maganda, dahil tayo po ay nasa buhay kung saan buhay na Diyos ang ating pong pinaglilingkuran. Ang buhay, mga kapatid, is life worth living. Dati marami nang meron yung mga buhay natin, hindi pa rin tayo masiyahan at makontento. Pero anuman meron tayo sa buhay na ito ngayon, sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, ang life is worth living. Amen, praise God. Because I know, amen, praise God, He holds the future. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Don't live your old life, mga kapatid. Live on your new life kung saan marvelous ang pagkilos ng Panginoon. Mabuhay tayo sa ating pong bagong buhay na binibigay ng Panginoon kung saan napakadakila, amen, praise God, ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Colossians chapter 3 and verse 1, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, sa kinaroroonan na Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Yung buhay natin ngayon bilang mananampalataya sa Panginoon, merong marvelous glory. Amen.
Merong kadakilaan, mga kapatid, higit pa yung nanalo sa Miss Universe, mga kapatid, higit pa yung nanalo, amen, praise God, sa anumang division ng patimpalak, mga kapatid, dahil ang luklukan na aakyatan natin, mga kapatid, ay katulad, amen, praise God, kasama sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Imagine that. How marvelous, mga kapatid, the works of God sa ating pong mga buhay. Hindi yan makukuha ng mga mayaman sa sanlibutan. Hindi yan makukuha ng mga matalino sa sanlibutan, mga kapatid. Ngunit makukuha yan at pinagkakaloob yan ng Panginoon sa kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya at inaalala palagi ang kadakilaan ng Panginoon na kaya ng Diyos tumawa sa kanilang mga buhay, na gumagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay at may gagawin pa ang Diyos sa kanilang mga buhay. God has transferred us from darkness to light. Inalis tayo ng Panginoon sa kadiliman, mga kapatid, at inilagay tayo sa kaliwanagan. Alam niyo, sa madilim na buhay, kahit anong bagay ang ilagay mo sa harap niya, kahit lagyan mo yan, mga kapatid, ng rubies, o isang bag ng pera, magandang mansyon, wala lahat, kasi nasa kadiliman. Pero yung mga taong nasa liwanag, mga kapatid, nakikita nila yung mga bagay, kahit maliit na bagay. Amen, praise God. Kaya naman tayo nilagay ng Panginoon sa liwanag para lalo nating makita ang kadakilaan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Para makita natin, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa ating pong mga buhay. Para makita natin, mga kapatid, ang Diyos ay nagpo-provide, mga kapatid, at hindi tayo iniiwan at pinapabayaan man, at tayo po ay dinadala ng Diyos, mga kapatid, sa kalaguan. Amen, praise God, sa kaliwanagan na nakikita natin, amen, sa ating pong mga mata, na ang Diyos, mga kapatid, ay merong ginagawa, hindi natutulog, laging kumikilos, at laging nandyan para sa atin. Huwag nating baliwalain, mga kapatid, ang mga pagkilos at gawa ng ating pong Panginoon. Hinahayag yan ng ating pong Panginoon para maalala mo palagi. At maalala mo, mga kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon kung saan siya ay karapat-dapat ng ating pong pagpupuri at pagsamba. Amen. We serve a marvelous God, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa kamangha-mangha at dakila, mga kapatid, na Diyos. At ang kanyang mga gawa, mga kapatid, ay hindi ordinaryo at kamangha-mangha din. Don't ever think, mga kapatid, na God is doing an ordinary work because He is not an ordinary God. Huwag na huwag kang mag-isip na ang pagkilos ng Diyos ay ordinaryo. Dahil siya ay hindi ordinaryong Diyos. Everybody say amen. Kung merong marvelous God na kumikilos sa ating buhay, meron tayong marvelous na opportunity. Huwag nating sayangin, mga kapatid. Amen, praise God, na meron tayong dakilang Diyos. Ibig sabihin lamang meron tayong dakilang oportunidad, mga kapatid. Kaya tayo ay tinuturuan ng ating pong Panginoon para natin makilala siya at malaman natin, mga kapatid, ang mga bagay na nais ng Diyos at hinahanda ng Diyos para sa atin. Matthew chapter 6 and verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, neither moth nor rust corrupt. Mag-iimpok daw tayo, mga kapatid, ng kayamanan sa langit kung saan ito ay hindi nasisira, hindi na nawawala, mga kapatid. Meron tayong opportunity kasi meron tayong dakilang Diyos. At kung meron tayong opportunity mag-impok ng kayamanan sa langit, mga kapatid, meron tayong 100% na tsansa mapalangit. Kung gagamitin mo yung oportunidad mo, mga kapatid, makapag-impok ng kayamanan sa langit, sure, 100% mapapalangit ka, mga kapatid. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Matthew chapter 6 and verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. If your treasure is in heaven, mga kapatid, your heart will be in heaven. Surely, you will be in heaven, mga kapatid. Tingnan natin kung saan yung treasure natin.
para ma-sure mo. Amen, praise God, na nandun yung puso mo at siguradong nandun ka rin. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Marvelous work for God, mga kapatid. Yung talent natin, yung time, yung finances natin, amen, praise God, ilatag natin yan sa paanan ng ating pong Panginoon. Amen, dahil yun po yung kayamanan mo, yung kaharian ng Diyos. Amen, praise God, ang magiging tunay mong kayamanan pagdating ng panahon. Everybody say, praise the Lord. God has chosen us, mga kapatid. John chapter 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever you shall ask the Father in my name, He may give it to you. Tayo po dati mga kapatid, ang bunga ng ating pong mga buhay ay puro distraction. Amen, praise God. Kumikita mga kapatid, amen, praise God, nagkakaroon pero papunta sa kasiraan. Kasi mga tao nasa sanlibutan, mga tao kumita ng pera, mga kapatid, meron na silang pang bisyo. Meron na silang pang, sa mga babaero, pang babae. Meron na silang pang sugal. Pinagpala, papunta sa kasiraan pa rin. Pero tayo po bilang mananampalataya, ang bunga, amen, praise God, ng ating pong buhay dahil tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Namumunga tayo ngayon. Amen, praise God, sa pananampalataya. Namumunga tayo ngayon sa kaalaman. Namumunga tayo sa kahusayan. Namumunga tayo sa pagtitiis. Namumunga tayo sa pag-ibig, mga kapatid. Namumunga tayo sa pagiging makadiyos. Namumunga tayo sa brotherly kindness. Titik yung bunga natin sa mga bagay na mabuti. Mga bagay na makabubuti, mga kapatid, hindi lang sa atin, kundi, amen, praise God, sa maaabot, amen, praise God, ng buhay natin sa panahong tayo pa ay nandito sa sanglibutang ito. Ang dakilang Diyos, mga kapatid, given us all things that pertain to life and godliness. 1 Peter chapter 1 and verse 3, according to His divine power, hath He given unto us all things that pertain to life and godliness, to the knowledge of Him that called us to glory and virtue. Lahat ng mga bagay sa buhay na ito, pag mananampalataya ka sa ating pong Panginoon, ibinigay na ng Panginoon sa atin. Lahat ng bagay sa buhay na ito patungkol sa kaharian ng Panginoon, pag nananampalataya ka sa Panginoon, ibinigay na sa atin. Hindi mo na kailangan pumunta sa sanlibutan para maghanap ng mga bagay-bagay. Nandito sa paglilingkod sa Panginoon ang lahat ng mga mabubuting bagay. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In the book of Matthew chapter 6 and verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin ng Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na kamangha-mangha, sa Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay, sa Diyos na dakila, doon mo masusumpungan ang lahat ng mabubuting bagay ay idaragdag ng Diyos sa iyo. Dahil dakila ang Diyos natin kung pinaglilingkuran, walang kulang sa Kanya, wala ka nang hahanapin pa. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng kaalaman kung gaano siya kadakila. At kung gagawin mo siyang dakila sa iyong buhay, magiging dakila ang kanyang mga gawa sa buhay mo. Lahat ng mga bagay ay kaya niyang gawin at idagdag sa iyo. Everybody say amen. Kung kaya ng Diyos gawin ang mga dakilang mga bagay sa ating pong mga buhay, huwag nating kalimutan at lagi nating alalahanin, mga kapatid, yung mga dakilang gawa niya.
Dahil pag inalala natin yung mga dakilang gawa ng ating pong Panginoon, maiisip mo na pwede pang gumawa uli ng dakilang bagay ang Diyos sa iyo. Kahit gumawa na siya ng nakaraan, gumawa na siya ngayon, gagawa pa rin siya ng dakilang bagay sa buhay mo. Hindi dahil sa iyo, mga kapatid, kundi dahil siya ay dakila at makapangyarihang Diyos, mga kapatid, na hindi nauubusan ng kapangyarihan at kadakilaan at paggawa, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 and verse 4, whereby are given to us exceeding great and precious promises. Sabi ng salita ng Diyos, narito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos yung sobra-sobra, napakadakila at napakamamahaling mga pangako. Alam niyo yung kayamanan, hindi nagiging kayamanan pag hindi yan mamahalin. Alam niyo yung mga mahalaga, hindi yan nagsasabing mahalaga kung hindi yan expensive, mga kapatid, at hindi kayang presyohan. Pinapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid, amen, yung kadakilaan ng mga pangako niya. Amen, praise God. Because we serve a marvelous God. At huwag nating kalimutan na laging makapangyarihan, exceeding great at precious ang gawa at ang promises na tatanggapin natin sa ating pong Panginoon. At ayaw ng Diyos na makalimutan natin na mayroong mga pangakong ganon kalaki ang inda ng Diyos ay bigay, mga kapatid, sa mga umaalala at nakakaalala kung gaano kadakila ang Panginoon. Kaya kung maglilingkod ka sa Panginoon, huwag kang maglingkod ng ordinary, mga kapatid, na paglilingkod. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ordinaryong Diyos. At yung tatanggapin mo sa Diyos na hindi ordinaryo, ay hindi ordinaryo. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay, napakatamis. Samantalang tayo po, mga kapatid, sa ating pong buhay ay hindi kaibig-ibig ikama. Amen, praise God. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay matamis at kamangha-mangha. 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. But as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Kaya kung tayo po ay iibig din sa dakilang Diyos, mga kapatid, amen, praise God, hindi pa daw nakikita ng mga mata mo, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa napasok sa isip mo ang mga kayang gawin ng Diyos, amen, praise God, na nagmamahal sa'yo kung magmamahal ka rin sa Panginoon. We are on the receiving side. Sa ating relationship at pag-ibig sa Diyos, nandun ka sa panig na pagtanggap. At kung tayo po ay magmamahal sa Diyos, ang pagtanggap ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay tatanggap tayo ng mga dakilang mga bagay. We must remember God is full of marvelous surprises. Alalahanin natin na ang Panginoon ay punong-puno ng sorpresang maganda at makapangyarihan. Everybody say amen. Your surprise is on the way. Ang kamanghamanghang reward, mga kapatid, ang kamanghamanghang sorpresa ng Diyos sa buhay ng mga nagmamahal sa Diyos at nanampalataya sa Diyos ay palaging maparating sa ating pong mga buhay. In Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen, praise God. Laging handa ang Diyos, mga kapatid, gumawa ng marvelous surprises sa ating pong mga buhay. Kung tayo po, mga kapatid, ay tatawag sa ating pong Panginoon, He's just a call away, mga kapatid, at makakakita ka na ng kamanghamangang kabutihan, kamanghamangang kadakilaan, kamanghamangang katugunan ng ating Panginoon. Huwag
nating sayangin, mga kapatid, yung mga calls natin sa Diyos. Dahil sa kabila, sa katapusan ng tawag na yan sa Panginoon, nagkahihintay ka na, amen, praise God, ng kamanghamanghang surprises. We are blessed by the marvelous works of God. Tayo po'y pinagpala sa mga dakilang gawa ng Panginoon sa atin. Makita natin, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na kanyang tinatawag sa loob ng 40 years doon po sa ilang. Sa disyerto na walang buhay, ang Diyos ang naging buhay nila. Hindi sila nagutom. Yung mga damit nila, hindi na luma. Yung pangyapak nila, hindi napudpud. Hindi sila nagkaroon ng mga sakit doon. Sa isang lugar na walang buhay. Buhay na buhay sila. Dahil ang dakila at makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng buhay, ang kanilang buhay. Kung matututo lang tayong alalahanin, amen, praise God, na He is the bread of life. Siyang tinapay ng buhay at hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen, praise God. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Maiisip natin, mga kapatid, kung paano preserve ng Panginoon ang 3 hanggang 6 na milyong tao sa loob ng 40 years sa isang lugar na walang kabuhay-buhay. Pero buhay na buhay sila. Tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na mag-isip-isip. Amen, praise God. Kung buhay ang hinahanap natin, mga kapatid, doon na tayo sa nagbibigay ng buhay. Kahit walang kabuhay-buhay, ang buhay. Magkakaroon ng buhay, ang buhay mo. Dahil meron tayong God, mga kapatid, marvelous giver of life. They won battles. Nanalo sila ng mga labanan. Hallelujah. Kahit hindi sila nakagamit ng tabak at mga shields. Bumagsak, mga kapatid, yung wall of Jericho. Amen, praise God. Yung mga tao doon, nadaig, mga kapatid, dahil sa kamanghamanghang Diyos na gumagawa ng kamanghamanghang bagay sa kanilang mga buhay. Minsan napagod na tayo kakagawa sa mga bagay sa buhay natin. Wala naman nangyari. Tinuturuan tayo ng ating pong Panginoon na kung tayo po'y mananampalataya lang at susunod sa ating pong Panginoon. Wala kang kailangan gagawin. Ang Diyos ang gagawa ng dakilang bagay para sa iyo. The battle is the Lord's, mga kapatid. At merong hinandang mga pagpapala ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Kanya at hindi ikaw ang naghahanda. Sa totoo lang, ang dapat gagawin ng mga anak ng Diyos, ihanda nila ang kanilang sarili upang alalahanin ang kadakilaan ng Panginoon. At pag ang kadakilaan ng Panginoon ay nangyari sa kanilang buhay, dapat silang magbigay ng dakilang papuri at pagsamba sa dakilang Diyos na nararapat. Amen, praise God, ng kanilang katalinuhan, nararapat ng kanilang kalakasan, nararapat ng kanilang kayamanan, nararapat ng kanilang buhay. Dahil kahit ibigay mo ang lahat ng meron sa iyo, kulang yan sa kadakilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Jesus provided food for 5,000 people, lalaki pa lang ang binilang. Sa isang pagkakataon, 7,000 na tao, lalaki pa lang ang binilang, hindi binilang yung mga babae at yung mga bata. Sa isang maiksing sandali lang, prinubahid ng Panginoon yung pangangailangan ng maraming tao. Minsan, ikaw isa ka lang. Ma-discourage ka. Pero I tell you, mga kapatid, hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Hindi ka nga 5,000 na tao eh. 1 ka lang, hindi ka 5,000. Yung 5,000 nga eh, na-provide ng Panginoon yung pangangailangan eh. Ikaw 1 ka lang, nagpapanik ka pa. Remember the goodness and the greatness of God. Ang Diyos ay kumikilos ng mga dakilang pagkilos sa panahong inaalala natin na siya ay dakilang Diyos
at kayang kumilos sa ating pong mga buhay. Everybody say amen. He made the blind to see. He set the captives free, mga kapatid. He healed the sick. He rose up Lazarus from the dead. The marvelous works of God, mga kapatid. God healed brain tumors, mga kapatid. Binago niya ang buhay ng mga lasinggero at mga drug addict. Ang mga makasalanan ay kanyang iniligtas. Ang lahat ng yan ay mga dakilang gawa ng ating pong Panginoon. And if you happen to ask me, at kung tatanungin mo ako, amen, praise God, pwede kong sabihin at pwede nating sabihin, we are blessed, mga kapatid. We are more blessed. We are much blessed. Everybody say amen. Hindi tayo manatili na tayo po ay blessed ako, hindi. Pag inalala mo yung kabutihan ng Panginoon, sasabihin mo, hindi ka blessed. More blessed ako. Pag inalala mo lalo yung kabutihan ng Panginoon, hindi ka lang more blessed, much blessed ka. Minsan the devil is trying to trick us, mga kapatid. Amen, praise God. Na hindi kaya gumawa na kilang mga bagay ang Panginoon sa atin pong mga buhay dahil sa sitwasyon na meron tayo. Pero sa totoo lang, yung mga sitwasyon na yan, yung kailangan ng Diyos para makagawa siya ng dakilang bagay. Dahil kung ordinaryo yung sitwasyon na sa buhay, mga kapatid, amen, praise God, kayang-kaya ng ordinaryong tao yan. Pero pag hindi ordinaryo, yung sitwasyon mo sa buhay, yun ang pagkilos, mga kapatid, doon ang paggawa, mga kapatid, at nandun ang Panginoon dahil yan yung kaya specialty. Amen, praise God, marvelous works. Maghanap ka ng kailangang marvelous na trabaho sa buhay mo. Yan po yung gagawin ng Diyos. Everybody say amen. Matthew chapter 25, verse 23, His Lord said unto him, well done, good and faithful servant, thou hast faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of thy Lord. Dahil dakila yung Diyos na pinaglilingkuran natin, konting paglilingkod mo lang sa Panginoon, ang tatanggapin mo, dakilang mga bagay. Simple servant, simpleng paglilingkod mo lang sa Panginoon. Ang kapalit nun, mga kapatid, tagapamuno ka sa maraming mga bagay. E minsan niya, hindi nga tayo mapagkatiwalaan ng magulang natin sa oras sa gagawin natin sa buhay natin Pero kapag ka ikaw ay naging mabuting katiwala ng Diyos sa mga maliliit na mga bagay, dahil dakila at makapangyarihan ng Diyos, dakilang tiwala ang pagkakaloob niya sa iyo sa kanyang kaharian. Everybody say amen. Because we serve a great and marvelous God. God marvelous work to us, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought the good fight of faith, I have finished my course, I kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Kapag lilingkod natin sa ating pong Panginoon, dito nga sa buhay nito, baka hindi ka naging pinaka-top 1 sa elementary, high school, o college. May mga sinalihan kang mga kompetisyon, hindi nakakuha ng prize. Pero dahil naglilingkod ka sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid, meron corona. Talong pa'y nanalo sa pageant. Dahil corona bibigay ng Diyos, mga kapatid, ay paghaharing kasama niya doon sa kanyang kaharian. Everybody say amen. Great is the faithfulness of the Lord sa atin pong mga buhay. 1 Peter chapter 2, verse 9. Nais ng Diyos ipaunawa, mga kapatid, dahil dakila siyang Diyos, ang gawa niya sa atin pong buhay ay dakila din. Amen. But ye are a chosen generation. Sa pabrika, mga kapatid,
tinatanggal yung mga reject. Pinipili yung mga chosen. May mahalagang value yun. Sabi ng Bible, you are a chosen generation, a royal priesthood. Pag sinabing royal, mga kapatid, pamilya ng mga hari. Hallelujah. Hindi nabababa doon. Amen, praise God. And the Bible says you are a royal priesthood to God, a holy nation, a peculiar people. Amen, praise God, na kung ating pong iisipin, amen, yung kadakilaan ng Diyos sa ating pong mga buhay, na tayo po ay pinili, inaklok tayo sa mataas na kalagayan, mga kapatid, binago at pinanal ng ating pong Panginoon. Nararapat lamang, mga kapatid, na tayo po ay maghandog ng kadakilaan ng pagpupuy, ng pagsamba sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. In Matthew chapter 5 and verse 16, let your light so shine before men that they may see. Verse 14, ye are the light of the world. Ang sanlibutan ito, mga kapatid, nangangailangan ng ilaw. Hallelujah. Walang ibang mapapagkuhanan dahil dakila yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Ikaw lang. Amen. Ye are the light. Amen. Wala silang ibang magiging source. Kaya ang paalaala ng Panginoon, mga kapatid, let your light so shine before man. Pag linawin mong maigi yung ilaw mo, dakila yung ilaw na yan. Kasi dakila yung Diyos na yung pinaglilingkuran na ginawa Kanya na ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Don't ever think that you are not special in this world. We are the very, very special people in this world kasi tayo po yung ilaw ng kanilang buhay. Hindi mo sila kaya, hindi sila makapasok sa karya ng Diyos. Kung hindi sila matuturuan, hindi sila makaalam ng dakilang Diyos. Sabi ng Bible, paano silang mananampalataya sa hindi nila napakinggan? Paano silang makikinig kung walang magsasalita? That's how important we are, mga kapatid, to this world. Hindi dahil tayo ay tayo, kundi tayo ay merong dakilang Diyos. At yung dakilang Diyos, mga kapatid, siyang kumilos sa ating pong mga buhay. Kaya tayo yung kailangan ng sanlibutang ito na mag-ilaw sa kanilang buhay. God has marvelous plan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. May plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi ordinaryong plano, dakila ang plano ng Panginoon. Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at akin kayong didinggin. May plano, mga kapatid, ang Diyos. At pag plano ang pinag-uusapan, mga kapatid, pag nakakita ka ng mga plano ng engineer, grabe, haba ng tulay, tawid sa dagat. Mamamangha ka, mga kapatid. Pag nakakita ka ng plano ng mga engineer, grabing taas ng building, umaabot na sa bulak, paano kaya nakakarga ng nasa ilalim yung bigat? Kung meron kang alam na 5-star hotel, merong 7-star pa sa mga plano ng engineers.
I'm telling you mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa dakila at makapangyarihang Diyos. Uulitin ko, tayo ay naglilingkod sa dakila at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Huwag maliit yung pananampalataya ng bawat isa sa atin mga kapatid. Dahil may planong Panginoon sa atin pong mga buhay. At yung mga engineer na nagplano, nung sumang-ayon yung mga trabahador, saka lang nagawa yung napakatinding habang tulay na tumatawid ng dagat. Nung nagplano yung engineer at yung mga manggagawa, ay sumang-ayon at humalo mga kapatid sa plano na gawa yung mga 7-star Amen, praise God na hotel. Kung tayo rin ay sasang-ayon sa plano ng Panginoon, doon mo magsisimulang makita yung kadakilaan sa iyong buhay. Jeremiah chapter 29 verse 13, at iyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka iyong siniyasat ako ng iyong buong puso. A marvelous God with a marvelous plan. It is not yet the end, mga kapatid. God is just starting. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede mo bang panghawakan yung mga pangako ng Panginoon na nagsisimula ka pa ng sumampalataya sa dakilang Diyos sa mga dakilang mga bagay? Pwede mo bang panghawakan yung kadakilaan ng Panginoon na nagsisimula pa lang kumilos ang Panginoon sa iyong buhay? Kung pinagpala ka na ng Panginoon, meron pang mas dakilang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung ginamit ka na ng Panginoon, meron pang mas dakilang paggamit ang Diyos sa buhay mo. Kung sinagot na ng Panginoon yung ilan sa mga panalangin mo, pwede mong panghawakan na may mas dakila pang mga kasagutan ng Panginoon na panalangin ko ang tutugunin ng Panginoon. Meron pong nakahanda ang Diyos, mga kapatid, na dakilang mga bagay sa mga dakilang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Awitan natin siya, itaas sa mga sandaling ito. Isipin natin palagi, mga kapatid, yung kadakilaan ng Panginoon. Isipin natin palagi na karapat-dapat siya ng ating pong pagpupuri at pagsamba. Isipin natin palagi, mga kapatid, na ang Diyos ay nasa unahan sa lahat ng mga bagay sa ating pong mga buhay dahil kamangha-mangha siya. Kamangha-mangha siya ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Come on. New life ng fellowship, paliparis. Come on, brother and sisters. Happy anniversary. Hallelujah. Remember the marvelous things in our life. Remember mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, inanyayaan kita. Hallelujah. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo may pagpapakumbaba with humility and humbleness. Hallelujah. Because God is good. Hallelujah. Hindi ako nakatayo dito dahil mabuti ako. Nakatayo ako rito dahil ang Diyos ay mabuti sa akin. Hallelujah. 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 There's no other kind of calling to serve God. Hallelujah. It's a great privilege to serve God. Hallelujah. 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 Sige. Mga altar ay bukas. Hallelujah. Bring your altar to God. Hallelujah. 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 Kung Espiritu ay nanyanyahan ang lumuhod, ikaw lumuhod. Kung Espiritu ay nanyanyahan ang itasan yung kamay, itasan yung kamay. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay may nilaan, may reservang bagay. God reserve. Hallelujah. Hallelujah. God reserve. Hallelujah. Our God. God reserve. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng pangalaman. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah. Hallelujah. Sa ibang translation, mga kapatid. Hallelujah. Keep asking. Hallelujah. Keep seeking. Keep knocking. Hallelujah. It means, hallelujah, paulit-ulit mong gawin ito. It means, paulit-ulit kang lumapit sa Panginoon. Hindi lang minsan. Hallelujah. Hindi lang dinipende kung anong pinagdadaanan mo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagkat ang Diyos ay nananatili siyang mabuti, mga kapatid. Hallelujah. Maaaring ikaw ay minsan gusto mo nang lumayo sa Kanya, ngunit mabuti pa rin sa iyong buhay. Hallelujah. 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 Ang Diyos ay hindi nagkulang sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Acts 17:20, hallelujah. For in Him we live and we move, and our being and serving, also in our great success, for we ask this of Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko man alam kung anong pinagdadaanan mo sa iyong buhay yun. Hindi ko man alam kung anong ikinakarap mo. Maring karamdaman ng kawalan. Maring may mga paguluhan kang pinagdadaanan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ngunit ang Diyos ay palagi nagpapaalala. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. First John 4:4. Yeah, God, little children, have you overcome because greater in He that is in you, that is in the world. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa First John 4:4, ang Diyos ay mas malaki sa anong bagay. Ang Diyos ay mas malaki. Hallelujah. Sa problema natin, ang Diyos ay mas malaki. Hallelujah. Na siya nandito sa atin.
Hallelujah. Sige po, magpakapuspos tayo. Hallelujah. Sabi ng Apostol Pedro, hallelujah. We must walk to the wisdom and to the grace of God. Hallelujah. Come boldly to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lumapit tayo ng may pagkakatiwala. Lumapit tayo ng may pananampalataya. Ay pagpupuri sa Kanya. Remember all the things, the marvelous things that have helped your family, yourself. Hallelujah. 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 Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Sinama mo kami sa paglilingkod. Di kami karapat-dapat. Hallelujah. Di mo kami karapat-dapat. At bawat tinatang mo na, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pagkakataon sa suway-suway kami sa pagkakataon na Panginoon. Patuloy pa rin nagtiyan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga leader mong ginagamit. Salamat, Panginoon, sa mga pinapatuturo. Salamat, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Tunayan na mga kami na nakikinig mong leader, Panginoon. Hallelujah, dakila ka, Panginoon, dakila ka. Ako ay ganito, malapit hallelujah. Hallelujah. Walang pinipili ang puso. Hallelujah. Apostle said, hallelujah. In Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing. Hallelujah. Hallelujah. Totoo nga na sinasabi ng Biblia na hindi natin kayang kapatahan. Hallelujah. Ang bawat paghihirap natin, hindi natin kayang kapatahan ang pagbibigay ng Diyos at suklin ng bawat paghihirap mo, ng bawat pagtitiis mo. Hallelujah. Hallelujah. Gaano na kapangit ang nilalakaran mo ngayon. Gusto mo, ika'y magpatuloy. Stay walking. Manatili ka. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ang panahon na naway. Hallelujah. Hallelujah. Ang panahon natin. Stay in the church. Huwag kang umalis sa iyong mga. Hallelujah. Huwag kang umalis sa iyong mga leader. Hallelujah.
Magnify you, God. Hallelujah. 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 Worship you, God. Hallelujah. Worship you, God. With a shout of triumph. With a shout of praise. Hallelujah. With a shout of thanksgiving. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Sige mga kapatid, continue speak to God. Continue feel, hallelujah. Feel the praises of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Oh, praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're so good, God. You're so good, God. Praise Jesus. Maria da Andrea, regata fondo delle aziende, calchio grande azienda la baja, io voglio sul manghe, canta le lavori, le si andata ma, dentro luce anche, gloria ma. Kayo iniibig ko, at ito'y nalalaman ninyo. Nakita niyo ang mga dakila kong gawa sa inyong mga buhay. Hindi ko kayo pinabayaan sa maraming taon. Hindi ko kayo pinagkulang. Akin kayong iningatan. Dinidinig ko ang inyong mga dalangin. Ako'y tumutugon sa inyong mga dalangin. Ano pa ang kailangan kong gawin sa inyo? Kayo iniibig ko, aking mga anak. Ang nais ko'y magpakatapat kayo. Ang nais ko'y sumunod kayo sa kalooban ko. Ang nais ko'y ibigin niyo ako. Unahin niyo ako. Maglingkod kayo sa akin. Tapat ako, aking mga anak. Tapat ako sa aking mga pangako. Ito'y gagawin ko. Ano bang mga sinabi ko sa inyo? Ito ang sabi ng Panginoon ng mga upo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, we must serve obedience to God. Hallelujah. 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 Pagkabat pa natin ang kaganap palapang. Sacrifice to God. Ipakita mo ang tapat na paglilingkod, ang totoong paglakad na may kabanalan sa Panginoon. Hallelujah. 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 Praise to Jesus. Patuloy nating suportahan ang bawat programa ng ating church. Patuloy natin magbigay ng effort
Hallelujah. Coordination, magpatuloy tayo. Sumunod sa ating mga leader, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. The Lord God, hallelujah. In Exodus 14:14, the Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Hallelujah. Sinabi ni Moises, hallelujah. Stay in the Lord and I'll sing the salvation of God. Hallelujah. Maaaring hindi mo makita ang dulo. Maaaring hindi mo makita ang gitna. Ngunit ang Diyos, He preserve it everyone. Must walk. Patuloy ka maglakad. Patuloy ka magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Na may katapatan. Hallelujah. Hallelujah. Na may pananampalataya. Minsan pa mga kapatid, pwede ba nating sambahin? Purihin ang Panginoon. Panginoon sa Hallelujah. Worship God. Hallelujah. Magnify God. Hallelujah. Shout of triumph. With a shout of praise and thanksgiving. God. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. 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 Minsan pa palakpakan natin mga kapatid. Yung buhay ng Diyos. Yung palakpak para sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Yung palakpak kung may sigaw. Yung palakpak. Yung palakpak kung may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. 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 At samahan niyo ako mga kapatid para sa closing prayer. At malayan natin taas ang ating kamay mga kapatid. Amang banal, minsan pa Panginoon, hindi man matumbasan ng salamat ang bawat ibinigay mo. Hindi man namin matumbasan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat ginawa mo, sa bawat anak mo, Lord. Hallelujah. Paliparan sa mga Lord, hallelujah. Sa lahat ng marvelous things na ginawa mo, salamat, Panginoon. Nakarating kami uli. Anniversary ito, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy, Panginoon, ng kahabagan mo, Panginoon, na siya ibigay mo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah. Sa mga leaders namin, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, patuloy mo pagpalain, patuloy mo pataluyin ang anointing of words mo, anointing of wisdom mo sa mga ginagamit mo, mga leaders, Panginoon. Maging mga worshipers, sa music team, all the ministers, sa mga anak mo, at sa mga tatawagin mo pa na maglilingkod sa church ito, patuloy mo i-provide ang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, ipagkaloob mo para ang protections mo, deliverances mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ay preserve mo, Panginoon, ang bawat, Panginoon, inahanda mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, at patuloy nagdagdagan mo kami, at Panginoon, sa pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo pa kami maging matapat, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at lumakad na may kabanalan at may pagsunod, Panginoon. Hallelujah. Praise to Jesus. Praise, Panginoon. All paliparan says, Panginoon. Hallelujah. Maging mga wala dito na hindi namin katipon, Panginoon. Lord, hallelujah. Patuloy, Panginoon. Ikaw manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ay patuloy na magpatuloy, Panginoon. Magpakita, Panginoon, the marvelous things, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa kanilang panunumbalik, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At maging mga Panginoon na hindi ko nasabi, Panginoon, ay sinisiliuhan namin, Panginoon, na pinagsama-sama namin, Panginoon, pananampalataya at buong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Isang palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Praise to Jesus.